Araw-araw tayong dumadalangin, araw-araw tayong nagdarasal, araw-araw tayong humingi sa Diyos. Bakit? Alam natin na ang Diyos ay ang Diyos ng pagbibigay. God who is generous to us. Kaya sabi nga sa ating salmong tugunan, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. So, God Himself is a God who is helping us always. Okay. Alam niya ang ating mga pangailangan kahit na hindi pa tayo nagdarasal. So in our first reading, na alam natin si Moises ay isang alagad ng Diyos, no? Isang nakakatawang istorya na ang mga kalaban ni Moises ng Israel, ang mga Amalek, ang leader niya sing Amalek, ay natatalo dahil sa pagtaas ng kamay ni Moises. No? Sila ay nagtatagumpay sa pagtaas ng tungkod at ng kamay ni Moises. Kapag si Moises ay napagod, hinawakan nila yung kamay at nilagyan ito ng bato upang sila ay magtagumpay. Sila ay nagtatagumpay dahil sa kanilang sama-samang pagpupursige na matalo ang kalaban at sama-sama nilang pananalangin sa Diyos. Sila din ay nagtagumpay hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi sa tagumpay nila ay galing sa Diyos. No, whenever Moises raises his hands, natatalo ang mga kalaban. So every time we go to Mass, no, tayo ay nagsisimba, alam natin palagi ang pari ay nakataas ang kamay. Ibig sabihin nito, siya ay nagdarasal, nanalangin sa Ama, sa Diyos, upang itaas ang ating mga panalangin. Kaya nga, sa una pa lang, no, we call it sa English, collect. No? Ibig sabihin ng collect ay yung pagkolekta ng mga panalangin ng bayan ng Diyos. Kayo, sa inyong panalangin ngayon sa misang ito. Whenever the priest raises his hands, ibig sabihin yan, tinataas natin ang panalangin sa Diyos. Maraming simbolo ang ating panalangin sa Diyos. Yung kandila, yung ating insenso, yung usok na tumataas sa insenso, ito ay palatandaan ng ating mga panalangin, mga hinaing, mga hinihingi sa Diyos upang tayo ay Kanyang pakinggan. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, no, marinig natin ang isang hukom. Itong hukom na ito ay masamang hukom, matapang na hukom, walang kinakatukutan, hindi siya natatakot kahit sa Diyos at sa mga tao hindi niya ginagalang. Sana merong ganyan, no, sa ating bayan, no, na dahil sa sa ating pagpupursige, nakamit nila ang katarungan. Agad-agad, pero matagal, no? Kana ganito sana yung sistema ng ating gobyerno na agad-agad, no, na sa pagpupursige ng mga tao na makamit ang katarungan, ay magkakamit tayo ng katarungan na hinihingi natin. Kaya nga sa huli, no, itong balong ito ay napagbigyan ng masamang hukom na ito. Pero ang Diyos, hindi naman ganyan, no? Hindi siya masamang hukom, hindi siya kailangan i-please natin. Kasi alam ng Diyos ang hiningi natin sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ang ating pagpupursige, being persistent is the key to our prayers. Because prayers, we need this haba ng pasensya, pagpupursige, upang tayo ay manatili sa Diyos. Hindi upang tayo ay mapakinggan ng Diyos, kundi magkaroon tayo ng titiwala sa Diyos kahit na sa katagal-tagal ng ating mga panalangin. Kasi minsan sa panalangin natin, marami yung wants, hindi yung mga needs natin. Kaya minsan, God delays o minsan hindi tayo napagbibigyan kasi hindi naman kailangan natin sa buhay na ito. Ang Diyos ay mapagbigay, pero ibibigay niya ang mga kailangan lamang natin. Kung ano yung mga dapat nasa atin. Minsan nga, hindi tayo nagpapasalamat sa mga ibinibigay niya sa atin. Nakakalimutan natin. Kahit na yung mga hangin, tubig, no, na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi tayo nagpapasalamat. Minsan nga, inaabuso natin. Polusyon sa hangin, sa tubig na ating tinatanggap. Kaya mga kapatid, sa atin ding pangalawang pagbasa, sinasabi doon na kailangan nating maging misyonero, no? Maging tagapagbalita ng mabuting balita ng Panginoon, messenger of God's word.
Kasi ngayong linggo na ito, ipinagdiriwang natin ang Mission Sunday. Bago umakyat si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Ang sumasampalataya at mabigyan ay maliligtas." Tayong lahat ay nabinyagan, tayo lahat, bawat Kristiyano, bawat binyagan ay mga misyonero. Marami ang may maling akala na ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay tungkulin lamang ng mga pari, madre o laikong misyonero. Pero lahat tayo ay tinatawag na maging misyonero. Hindi lahat, pero tayong lahat, kaya nating gawin ang pagiging misyonero. Para sa mga karamihan, mga Kristiyano, maaari silang maging misyonero sa loob ng kanilang tahanan o trabaho bilang guro, nurse, tagapamahala, abogado, at iba pa. Hindi mahalaga ang lugar o posisyon, kundi ang layunin at paninindigan sa pagtupad sa utos ni Kristo. Tandaan natin na si Saint Therese of the Child Jesus, hindi siya kailanman lumabas sa 4 na sulok ng kanyang monasteryo bilang Carmelita, bilang Carmelites. Ngunit siya ang itinalagang patron of missionaries ng ating simbahang Katolika. Karapat-dapat siya sa titulong ito dahil sa kanyang matinding hangaring iligtas ang mga kaluluwa sa pamagitan ng bawat maliit na sakripisyo, bawat kirot ng katawan at bawat taimtim na panalangin. Bukod pa rito, maaari tayo maging misyonero sa pamamagitan ng pagsuporta sa misyon ng ating simbahan. Kailangan ang salapi sa pagtatayo ng mga simbahan, kumbento, klinika at sa mga sentrong panlipunan, lalo na sa mga liblib na lugar na kung saan naroon ang mga misyon. Tanungin ang sarili, nag-aambag ba ako para sa misyon sa pamagitan ng 3 T, time, treasure, and talent? Naalala ko kapag tuwing Sunday, ng Mission Sunday, inaalala natin ang mga misyonero sa taong ito. So we pray, support them by financially, by our prayers, by our inspiration na sila ay maging karapat-dapat at patuloy sa kanilang pagmimisyon. So brothers and sisters, sa araw na ito, ang panalangin ay mahalaga sa ating buhay. Ang panalangin ay nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Tayo ay nagtitiwala sa Kanya habang tayo ay naghihintay sa mga hiningi natin. Nawa tayo ay mapagmatiis, habaan ng pasensya, porsigido sa ating mga panalangin upang makamit natin ang ating mga hinihingi sa ating Panginoon. Amen.